Mabuhay! Kasama nyo ngayon si April, that's me, at si Joseph sa video na ito na pinamagatang anik-anik na naman yan. Psikolohiya ng pangolekta ng anik-anik. Napansin nyo ba ang pag-usbong at pagkauso ng pangolekta ng mga anik-anik these days? Tulad ng Labubu, Smiski, at Sonny Angels? Meron ka bang ganyan? Well, wala akong ganyan, ngunit considered as anik-anik girly pa rin ba ako kung nangongolekta ako ng mga movie tickets, mga resibo, well, for the sake of taxes na rin, at mga ampaw na may iba't ibang disenyo mula sa aking mga ninong at ninang. And aside from that, meron din akong mga anak-anak. Ayan. Kung pag-iisipan natin, siguro pasok naman ako bilang anik-anik girly dahil ang terminong anik-anik ay nagmula sa pariralang kung ano-ano na nangangahulugang anumang bagay. Ito ay mga maliliit na gamit na may sentimental na halaga. Sa mga pagkakataong kahit na mukhang patapon na ang isang bagay, ay pinipili pa rin natin itong itago at panatilihin sa ating mga piling. Wow! Ang mga bagay na ito ay sumasalamin sa ating pagkatao at kultura. Oo nga pala, may mga nakapanayam rin kaming mga ibang anik-anik girlies. Tara, kilalanin natin sila at more importantly, ang kanilang anik-anik collection. Hi! Ayan na nga, nandito na tayo para mag-interview ng isang anik-anik girly. Wow! Do you consider yourself as an anik-anik girly? Yes. And bago yan, ipakilala mo muna ang iyong sarili. Hello, I'm Felici from the College of Fine Arts. Ayan. Paano ka naging anik-anik girly? Ayun. Kasi yung nanay ko, anik-anik girly din talaga siya. So, lumaki akong nagko-collect ng kung ano-ano. Tapos nakikita ko din yung mga cute na bagay na kino-collect niya. Oh, ano yung mga cute na bagay na yun? Kasi yung nanay ko mahilig sa Snoopy. May Snoopy din ako sa Snoopy. Snoopy. May Snoopy din ako sa bahay, pero hindi ko dala ngayon. Pero ito yung dala ko ngayon. Oh, describe mo naman sa amin. Si Kirby, tsaka yung star. Nabili ko sa Ukay. Then ito, gawa ko. Oh, ganun talaga kapag fine art student. Creative. Gawa ng mga kaibigan ko, mga pili. Tsaka ito, sobrang tagal ko nito. Ano yan? Sige. Ito ba? Ano yan? Yung Pakita mo clip. sa amin. Yung sa tinapay? Oo. Tama ba? Oo. Ayan. Ang dami kong iniipon na ganyan. Kailan ka pa? Years na ito. Ilang years? Hindi ko sure kung anong year. Di mo maalala? Last year siguro yung Last year? kinolek ko talaga. Pero dati, kinokolek ko lang. Tapos nakakalimutan ko kung saan ko nilagay. Okay. Pero ngayon nilagyan ko na ng nilagyan. Ay, yung iba, ano yung parang mga stickers? Ito. Yung mga sticker nung bata tayo. Alam mo yung ginagawang hikaw na sticker? Ayan. Ang cute naman ang iyong mga anik-anik. Ganyan. So, yung mga stickers, kailan mo siya na-collect? Ito yung stickers na to, bata pa ako nito eh. Kaya hindi ko siya ginagamit. Kasi sa sobrang tagal niya, hindi na gumagana yung pantiket niya. Na-try mo nang tanggalin? Ayan siya. Pag tinanggal ko, parang napipilas din yung napipilas din. Okay, yes. Ito lang ba yung iyong collection or meron ka pa sa inyong bahay? Meron pa ako sa bahay. Oh my God. So, yung bahay niyo punong-puno ng anik-anik. Parang hoarder. Hoarder! Hoarder. Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na nabibilang yung anik-anik Oo. nyo. Kasi ang dami na. Pag pinagsama yung sa'yo, tapos sa nanay mo. Oo. Hindi mo na maalala kung kailan ka nangolekta, no? Hindi na. Pero parang kailan ka nangolekta nung bumuo na yung loob mo sa pangongolekta? Siguro yung naging fine art student ako. Kasi ang dami ko rin kaibigan na nagko-collect. Tapos ginagamit accessory, ganun. So parang na-enganyo akong mag-collect din. So na peer pressure ka? Medyo. Na-inspire? Oo. Na peer pressure? Sa fine arts, di ba? Madaming self-expression. Yung mga suot nila, ganun.
So, parang yung anik-anik, naging self-expression na rin. So, ibig sabihin, yung mga nakokolekta mo, na-representa nila ng maayos ang iyong identidad at personalidad bilang tao. Tama. Aside from sa identidad, representasyon ng identidad, bakit importante sa iyo yung pangongolekta ng anik-anik? Siguro as fine art student or artist din na gumagawa ng merch, nakaka-happy lang. Kasi cute. Yeah. Diba? Siguro, after ng interview bigla, balak mo pa rin bang dagdagan ang iyong anik-anik collection kapag may pagkakataon ka? Siyempre, oo. Meron ka bang certain category or certain standards or pamantayan sa pangongolekta or kung ano-ano talaga ang iyong kinokolekta? I think parang kung ano-ano talaga. Pero dapat gusto ko. Dapat like gusto mo. Dapat nagre-resonate sa Resonate. Ayun, maraming salamat. Lychee. Ayun, Lychee kasi friend ko siya. Lychee yung naging nickname ko sa kanya. Ayun. Thank you so much. Thank you. Magandang araw po, ma'am. Ano po ang inyong pangalan? Magandang araw sa inyo. Ako po si Milet Cruz at ako ay 47 years old. Nakatira ako sa San Mateo, Rizal. Ang mga kinokolekta ko ay ang mga accessories na pambabae like yung mga kwintas, mga bracelets, hikaw, at iba pa. So, pero ito, yung mga uri nito, in particular ako dun sa ngayon na mga semi-precious crystals. Kasi ito para sa akin, magandang collection kasi meron siyang benefit para sa akin. Iba mga native na mga accessories, like ito mga accessories na to nayari sa coconut. Ito, yan mga yan. Ito naman mga accessories na yari sa mga shells, seashells. Mga ilan na kaya ang iyong mga anik-anik? Nabibilang mo pa ba? Kaya naman bilangin, pero approximate na lang siguro mga between 30 to 50 pieces siguro siya, iba't ibang pieces of accessories. Kailan ka ba nagsimula mangolekta ng mga anik-anik? Actually, nakahiligan ko siya dalaga pa ako. Pero nung siguro 2002, nagsimula akong mangolekta ng mga stones. Tapos ginagawa ko rin siya. Ginagawa ko siyang accessories. Like itong mga nauna kong ginawa, yung mga kwintas na yari sa semi-precious na crystals na quartz, ganyan. Bibili ako ng mga stones, tapos ako yung gagawa. And then ngayon, nadala ko siya hanggang ngayon. Iba dito, bigay sa akin. And yung iba naman, like ito, yung mga bago ko, ito mga semi-precious stones na to, na ako rin yung gumawa. Bumibili ako ng mga stones, tapos ginagawa ko siyang bracelets. Meron ka bang particular na hinahanap or pamantayan kapag nangongolekta ng anik-anik? Oo, meron akong pamantayan kasi mas maganda yung sense sa pangongolekta mo. Like yung sa akin, sa ganito, nagustuhan ko siyang kolektahin. Kasi para sa akin, may meaning yung bawat semi-precious stones. Aking palagay, nakakatulong siya sa overall well-being ng isang individual. So itong mga semi-precious stones na to, pinipili ko siya kasi meron siyang halaga para sa akin. So paano naging mahalaga sa'yo yung mga anik-anik na kinokolekta mo? Para sa akin kasi, like itong mga semi-precious stones, sinasabi nila na ito ay may healing and spiritual properties na nakakatulong sa individual's well-being. For example, itong amethyst nakakatulong sa pagbibigay ng calm and peace of mind para sa isang tao. Pero this one is jade, also brings good luck and health also for jade. Ito naman, Super 7. Combination daw to ng 7 special stones. Kaya siya may mga parang ganun sa loob. So kaya para sa akin, mahalaga siya at ito yung binibigyan ko ng halaga sa ngayon kasi meron siyang benefit para sa aking health and well-being. Siguro kapag wala namang ganun, bukod sa kasiyahan, nakakapagpasaya ng puso, hindi ko na siya kukolektahin, di ba? So, masasabi mo ba na naipapakita ng mga anik-anik mo ang iyong identidad o pagkatao?
Sa tingin ko, oo, na ipapakita nito dahil sa bukod sa sinusuot ko rin siya araw-araw, like itong mga to, sinusuot ko siya, napapakita niya yung kung anong pagkatao meron ako. Pero yun, hanggang dun lang siya sa physical appearance. And then matutukoy na lang siguro, iba naman kasi yung kapag yung sa pag-uugali, hindi naman masusukat yun sa kung anong merong anik-anik meron ka. So, balak mo pa bang dagdagan ang iyong collection sa mga susunod na pagkakataon? Hindi naman matatapos yun sa ngayon dahil mahaba pa naman ang buhay. Kung madadagdagan ko man siya, dadagdagan ko siya nung meron akong nakikitang sense niya para sa akin. Meron akong nakitang isang magandang accessory na nagre-resonate sa akin, maaaring dagdagan ko yung collection ko. Dahil bawat isa niyan ay may representation na kung ano yung gusto kong ma-achieve sa aking spiritual and health. Marami pong salamat sa iyong oras na binigay para sa interview na ito. Ang husay nga naman ng mga nakapanayam namin, ngunit paano nagiging napapanahon o saan nagkaka-issue ang mga anik-anik? Alam niyo ba na ang pangolekta ng anik-anik ay isang simpleng paraan lamang noon para mapanatili ang sentimental na halaga ng mga bagay-bagay? Ngunit sa panahon ngayon, nagbabago na raw ang diwa o essence nito. Batay sa mga diskusyon sa social media, dahil sa pag-usbong ng consumerismo, kinukuha ang popularidad ng mga anik-anik ngayon bilang isang oportunidad upang gumawa ng mga collectibles at sinasamantala ito sa kaparaan ng ibebenta sa napakamahal na halaga. Ang resulta, ang anik-anik na dati ay may personal at kultural na kahulugan ay nagiging simbolo ito ng pagiging materialismo ng isang tao. Mas nabibigyang pansin ang dami ng koleksyon kaysa sa kwento ng bawat piraso. Unti-unting nababawasan ang suporta sa ating lokal na artisans ng mga anik-anik. Dahil sa pagiging trend nito, hindi na masasabing may malalim na ugnayan pa ang mga tao sa kanilang mga kinukolekta. Nagiging commodity ang ating emosyon sa pangolekta ng mga anik-anik. Ngayon, balikan naman natin ang mga konsepto na nakakapagpaliwanag o makakapagbunyag sa tinatawag nating mga anik-anik. Bakit nga ba pertinente sa mga Pilipino ang usaping ito? Sa psikolohiyang Pilipino, ang konsepto ng loob ay mahalaga sa ating pagkatao. Sa konteksto ng anik-anik, ang mga bagay na ito ay nagiging representasyon ng ating sariling loob. Ito rin ay may kakayahang magdala ng emosyonal na koneksyon. Kapag ang isang tao ay nangongolekta ng mga bagay na may kinalaman sa kanilang nakaraan, tulad na lamang ng bus ticket o souvenir mula sa biyahe, nagiging paraan ito upang balikan ang mga alaala na mahalaga sa kanila. Sunod naman ay ang kapwa at pakikipagkapwa. Ayon kay Virgilio Enriquez, ang konsepto ng kapwa ay naglalarawan sa shared identity ng sarili at ng iba. Sa pangongolekta ng anik-anik at pagbabahagi nito na ipapakita ang intensyong magpasiklab ng kuryosidad ng iba, makipag-ugnayan sa kanila at magbigay ng kasiyahan. Ang mga koleksyon din ay maaaring magsilbing konektor upang makapagsimula ng kwentuhan at ng ating mas malalim na ugnayan sa ating kapwa. Sunod naman, sinasabing ang pangongolekta ng anik-anik ay maaaring nagmumula sa Weltanschauung o pananaw sa mundo ng Pilipino. Maaaring nagbibigay ng halaga ang makasaysayang aspeto ng kultura. Halimbawa, ang koleksyon ng mga vintage items ay maaaring sumalamin sa interes sa kasaysayan at kulturang Pilipino. Ang ganitong aktibidad ay nagpapakita ng pagbibigay halaga sa nakaraan at ang pagkakakilanlan bilang Pilipino. Kasama rin dito ang sinasabing transpersonal na worldview, ang paniniwala sa simbolismo ng mga bagay tulad ng mga lucky charms o religious items o kahit yung mga semi-precious stones na sinabi kanina ay nag-uugnay sa physical na collection at spiritual na pananaw. Sunod naman ang mga hating kultural. Ang anik-anik ay nagpapakita rin ng epekto ng intersectionality ng social class, kasarian at sexual na oryentasyon. Kung sa social class, ang uri ng anik-anik ay kinokolekta ay madalas na nakadepende sa estado ng buhay ng isang kolektor.
Ang mga nasa working class ay maaaring mangolekta ng mga mas praktikal na mga bagay o mga anik-anik. Samantalang ang sa middle class naman ay maaaring mag-invest sa mas mamahaling koleksyon bilang pagpapakita ng kanilang social status tulad ng mga manika. Sa kasarian naman, mas mataas ang tendensiya ng kababaihan na kolektahin ang mga sentimental na bagay. Samantalang ang mga kalalakihan ay maaaring pumili ng koleksyong nagpapakita sa kanilang hilig tulad ng mga sports, memorabilia o mga action figures. Panghuling konsepto naman ang colonial mentality at marginalisasyon. Ang koleksyon ng mga anik-anik ay maaari ring magsisimula mula sa lente ng kolonyalismo. Sa colonial mentality sa koleksyon, ang pagkahumaling sa imported na produkto ay nagpapakita ng impluwensya ng kolonyal na pananaw, kung saan mas pinapaboran ang mga bagay-bagay na galing international kaysa sa mga bagay na lokal. Ngunit, maaari ring ipakita ang kanilang mga kasiyahan sa mga bagay ng lokal. Ngunit, sa kabilang banda, ang pagbibigay halaga sa mga likhang kamay ng mga Pilipino ay maaaring makita bilang bahagi ng pagsasakatutubo o pagbibigay prioridad sa ating sariling kultura. Subukan naman nating ikonekta ang mga konsepto doon sa mga ating nakapanayam. Makikita natin sa dalawang nakapanayam na may halaga ang kanilang mga anik-anik na bukod sa nagpapaganda ng kanilang koleksyon, ay nagiging pinagmumulan din ng kanilang mumunting kasiyahan. Maaaring mapabuti ng spiritual na loob tulad nung kay Audrey sa kanyang mga semi-precious stones. Sa kanya, naibabahagi niya at naikokonekta ang kanyang worldview o Weltanschauung sa pamamaraang iyon. Pwede ring makapag-ugnayan sa kapwa ni Lychee kapag ipinapakita o ibinabahagi niya ang kanyang mga koleksyon tulad ng new jeans sa kanyang mga kaibigan o kapwa kolektor. Sa makatwid, ang mga anik-anik na kinokolekta ng isang tao ay maaaring maging bukod-tangi at personal para sa kanila. Maaaring nagbibigay ito ng kasiyahan sa kanilang mamunting itsura o nakapagbibigay ng malalim na kahulugan sa pangongolekta nila. Kung ano man ang kaso, laging tandaan na subukan nating makibahagi at makisundo sa kanilang mga koleksyon sa pamamagitan ng pagiging isang kapwa sa kanila. Sa paraang ito, hindi lamang natin sila nabibigyan ng kasiyahan sa pagkwento o pagkita ng kanilang mga anik-anik, ngunit nabubuksan din ang ating pananaw ukol sa mga iba't ibang anik-anik sa mundo. Ako po si Joseph Cruz at kasama ko pong umulat si April Hugo na namamahagi ng aming video na pinamagatang Anik-Anik na naman yan! Maraming salamat din kina Felicie Laroya at Audrey Milat Cruz sa kanilang pagbabahagi. Hanggang sa susunod na muli,